Mayong buntag ug happy Sabado sa tanan. Sa makausapa akong ginaabi-abi atong mga kaigsunan nga naa sa atong Facebook Live ug naa sa atong YouTube channel. Ako nagalaom nga matag usa ka nato karon atong naangkon ang kamaayo sa panahon. Ang kinabuhi nga maayo sa gihapon tungod kay sa kanunay atong nabatnan ang pakig-uban sa atong Ginoo sa matag adlaw nato nga pagkinabuhi naning kalibutan. Niya nasab kita sa atong lesson review, panahon sa pagtuon, ug ako naangkon akong kalipay karon buntaga mga kaigsunan. Kay tungod man kita nakahimo sa pagtuon usab sa atong lesson, kauban ang akong partner dinhi sa kanunay, Brother Dodong Tuyogon, o usab naa kitay bisita karon buntaga mga kaigsunan. Bisita kini siya apan regular kini dinhi sa ato iglesia sa General Santos City Central Church tungod kay siya man ang atong church pastor sa atong simbahan. So, pastor, welcome sa atong iglesia, sa atong lesson review karong buntaga. I hope nga imong nabati ang kalipay tungod kay first time nga nakig-uban kitang tulo kauban ni Elder Dodong sa din nga kita makahimo sa pag-review sa atong lesson. Elder Toto, it's my pleasure. Elder Dodong, it's my pleasure to be with you. Nalipay kay ko nga kabahin ko sa ato nga takna sa pagtuon karon nga panahon. O Gusab, no, akong ihatag po tayong panahon kay Brother Dodong base naa sa mga kaigsunan din na or angay nga itimbaya, no? Brother Dodong? Maayong buntag mga kaigsunan, ug usa ka balipayon nga adlaw papahulay usab atong ginaimbita ang atong mga kaigsunan nga nasa Facebook Live o sa YouTube o usab akong ipanimbaya akong manghod nga naa sa Japan si Fema Nakano. So, ako usab gina abi-abing ato mga elders sa ato iglesia, no? Daghan-daghan ato mga elders apan ako nasayod nga sa kanunay sila naga support sa tanang programa sa ato iglesia. Usab ang ato mga supporters ni aning communication, no? Labi nang atong tulo ka doctors nga sa kanunay nagahimo sa pag-atiman ni aning atong recording dinhi. O usab atong head sa atong communication, Brother Dave Bayita. So, before going further mga igsoon sa atong lesson review this morning, ako ginhangyo si Pastor Joel alang sa atong opening prayer. Atong iduko ato mga ulo mga igsoon, dalaygon ka nga Dios. Tag-iya sa tanang butang lakip na among kinabuhi. Nagaduol kami sa imong presensya karon nga buntag sa dako nga kalipay pasalamat. Tungod sa kinabuhi kusog maayong palawas og kahigayunan nga kami makatuon sa imong nga leksyon. Sa among leksyon ni ini nga semana. Tudloy kami og gihatag kanamo ang kaalam. Salamat nga ikaw magig-uban kanamo tanan bisan ang naa sa mga panimalay sa ilahang mga Facebook ug mga YouTube. Ihatag usab kanila ang kaalam. Salamat nga ikaw na sa imong taliwala magapasaylo sa imong kalapasan. Kining tanan among gitugyan, gipasalamatan pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. So sa makausapa ako gina-welcome ang tanan atong mga kaigsunan nga sa kanunay naga-tune in dinhi sa atong lesson review, panahon sa pagtuon. So sa gyapon mga igsoon, niya kita sa third quarter sa atong tema, no, for this quarter, in the crucible with Christ. So karon ni ata sa lesson 10, meekness in the crucible. So before going ngadto sa atong memory text, ato sa pag-iskutan siguro gamay pastor at bali dudong nahitungod ni aning atong title sa atong lesson this week, meekness in the crucible. Unsa man ang pagsabot ninyo ni ani? Pagka malumo, taliwala sa mga pagsulay. Murag akong kitan-aw Sir Toto nga murag lalum ka ining word nga meekness diha sa mga pagsulay. Meekness malumo. Kana bitong naa ka sa mga pagsulay labi na yagay-agaan ka, masukod ang imong pagkalumo diha. Dili basta-basta na nga ato bangon sa usa ka normal nga tawo Sir to. Sa siguro ka punto diha ataong pagtagar niya kanang ang imong abilidad, kapasidad sa pagpugong sa imong kaugalingon taliwala sa dili maayo sitwasyon, ilabi na kung hagiton ang imong kaugalingon nagpabilin ka nga malumo sa punto nga dili ka gusto mo sulti o mga pulong nga makapasakit, nga makapamata sa nagsakit nimo, apan gusto nimo ipakita nga luyo ni ining dili maayo nga sitwasyon nga atong naagian
adunay kaayo ang Dios gusto ipakita nga pinaagi sa imong pagpakita sa pagkamalumo, meaning wala ka ni counter, imong giagwanta ang mga dili maayong nga mga pulong, sinultian, pananaon siguro sa punto nga masabtan niya nganong nagpabilin ka nga ingon ni ana. So ginapasabot nga ni Dodong kung atong basihan ang atong mga previous lessons na nasayod kita nga kita makatawan sa Ginoo makaangkon gyud og mga crucible sa atong kinabuhi. That is one way of refining atong kagalingon nga sama sa bulawan. Ato naman na na siya. So dinhi gignata dinhi nga meekness in the crucible. Kay nga naman mausab kini ang kiniyan sa atong Ginoo. Amen. So sa pinaagi ni ani kita mahimo nga makaangko sa kaluwasan sa pagbalik sa Ginoo kay ang kinaiya nga kining malumo no sa panahon sa kalisdanan kana nagpakita sa kinaiya nga sama sa kinaiya ni Kristo. Sir to, kana meekness in crucible, sir to, kung normal lang nga tao dili gyud makakaya ana. Yes, yes. Pero ang atong sample nga gipakita sa ato nga lesson mao gyud ang kinabuhi ni Ginoong Hesus. Sa diha nga dito siya sa cross, grabe ang pagpanamastama sa mga tao kaniya. Pero tanawa mo ninyo ang response niya. Amahan ko pasayloa sila kay wala sila nakahibalo sa ilang gibuhat. Kung ako pa, kung kita pa, kung normal nga tao, Ginoo, amahan ko, patiya baguna nagbinuang sa ako? Meaning, Pastor, ang pagkamalo, Pastor, pagpakita sa gugma bisan sa mga tao nga dili ang ayan. Grabe Yes, ka so, sige lang. Anyway, ato na para isgutan pigudugang unya. Pastor, kay natin mga biblical examples sa mga personahe nga dito makita nato unsa ang kinaiya o usa kining being meek no sa usa ka tawo. So karon ato moadto kita sa atong memory text nga kini makitaan sa Mateo 5 versikulo 5 nagingon, "Blessed are the meek, for they shall inherit the earth." Dini medyo makalibog gamay pastor bangano nga kung ang kinaiya nga malumo angkon sa atong kagalingon ato ma-inherit manunod ang kalibutan, manunod. Yes, sa pasabot na sa inyong tanaw. Okay? Ang definition sa meekness na gano'n, enduring injury with patience. Ingon sa pinadayag 14 Pastor nga, here are the patience of the saint. Meaning, 14-12. ang pagka mapinadayunon sa atong paghupot, sa pagsalig sa Ginoo pinagi sa pagtuo, maunay magadala nato nga makapanunod ta. Meaning, ang atong pagkamalumo is byproduct ang pag-inherit. Pagka-inherit nato sa langit nun nga pulianan nga giandam sa Ginoo. Amen. So, siguro, sa akong pagpitanaw ni Pastor, kay gisulti ba din inherit the earth? Murag di pa man sa langit siguro. Di pa man sa kalibutan. Nganong, sa akong magsabot ba, Pastor? Ang repair ana sir to, kana nga inherit the earth, earth na siya after 1,000 years. New earth. New earth, new heavens and new earth na. Nga kung magpailob lang ta, magmalumo lang ta sama sa gihimo ni Ginoong Hesus, makapanunod kita sa yuta nga gisaad sa Dios alang kanato. So, mo ka ng pinaka-importante, Pastor, nga magpakumbaba na sumala sa atong teksto. Amen. Being meek, or sa Bisaya pa, malumo ba na? Malumo ba? O, sige. Nasulti naman to ni Brother Dodong na unsang meaning sa meekness, no? Enduring injury with patience and without resentment. Or kumbaga, bot sa lingon niya na patience ka, may nantuson ka, adunay humility din na. O dagan pang mga meaning niya na apan ang katibukan niya na nga whatever nga mga kalisdanan ngadto kanimo makita na ang pagkamalumo sa atong kagalingon. So adunay panultihon din Pastor, sumala usab sa atong lesson nga ang sinful ang atong pagka nature nga usa ka makasasala dili makatabang ka nato nga hatag og revenge, no? Taking revenge ngadto sa atong mga isikatawo or kung maga sa atong normal nga pagkatao being sinful, kung adunay mga kasakit or kini mga offenses gikan sa laing tao, nagitay normal reaction na nga mobalos yun. Normal gyud nato. Apan gingon dinhi, God is powerful enough to transform our hearts and to make us meek people. So pinagiling ko sa Ginoo walay
walay Imposible laing nga. pamaagi sa atong kagalingon except lamang diha sa Ginoo nga maong mag-transform sa atong kagalingon. Ingon pa gyud dinhi, with his help we can bear any offense and love those who offend us. So dinhi makitaan gyud nga Grabe, no? mahimo nga maantos nato kana ang ilang kasakit nga maabot sa atong kagalingon ug usab kita makapakita gyapon sa atong gugma ngadto kanila. So dinhi pastor, Brother Dodong, adunay atong i-differentiate daw nato kining meekness ngadto sa humility. Unsa may gyud ka? Usay mo kun makaingon ta nga kining humility mo na ning meekness. Meekness. Pero adunay kalahian anang duwa eh. Naay gamay nga difference. Pero kung mugisgot ta og kining meekness, ang kinaiyang humbleness makita na po na sa ato. So any emphasis pastor about sa difference? Sa akong pagtanaw, sir, to, no, kanang meekness, mas lalong pagyud na siya sa humbleness. Mas lalong siya. Ako nakita nga kung ikaw meekness, naakay meekness sa imong kaugalingon, ang humbleness magsunod na sir dong. Sunod na siya. Kay gusto sa Ginoo nga kining pagka malumo na agyud na kanato consistently. Consistently yun. Kay ang tinuod nga Kristohanon magadala ning virtue nga pagka malumo. Kay kung naa sa atong pagka malumo nga consistent, naapod ang pagka kanang humble nga kinabuhi sir to. Siguro as a Christian, pastor, humbleness kung naa ka sa maayo nga sitwasyon, usahay atong ipakita nga ako na gud ni tungod sa akong kaalam, tungod sa akong hibalo, tungod sa akong abilidad, usahay ato na malitan og kinsay naghatag nimo ani. Na. Pero meekness nagsukod na sa mga unlikely situation nga imong maatubang ug di pud mo masukod kinsa imong gisaligan. Meaning unsa ka mapainobsanon pagka humble sa imong pag-ila nga ang Dios mo itubura sa tanan ug sa panahon sa kaayo. Pero sa panahon sa kalisdanan, ang meekness Di mo gawas. pasok nga magpabilin gyapon ka nga malig-on tungod kay ang bugma sa Dios kinahanglan imong maipakita sa mga tawo nga dili ang ayan nimo tagaan. Yeah. Oh. Kanang being meekness sumala sa aton iskutan kay na mahitabo lang na maangko na to kana pinagi sa tabang sa Ginoo. Yes, Sumala yes. sa aton discuss kay na. Anyway, may baon nato niyo nya pastor ang difference pagyud din na. Kaya Oo. doon ay mga biblical example nga kung giunsa nila pagkinabuhi being or kanang nagpakita being meek Malumo. o being Humble. humble. So dinhi unahon nato sa paghisgot ang kinabuhi ni Jesucristo. Christ, meekness, and humility. So, maingon sa Matthew 11 verse 29, maingon din take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart. King lowly in heart, mao meaning humbleness. Humility. So, duwa gyud gi-emphasize din na sa Ginoo, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. It means nga biblical meekness is not weakness, but it refers to exercising God's strength under His control. So, adunay question ni Brother Dong, Pastor. Oo. Asa man nato makitaan sa Biblia sa kinabuhi ni Jesucristo nga nagpakita siya sa iyang pagka-meekness Number 1, dito sa cross sir to, no? sa cross. Sa cross, ako nakita dito ang iyahang meekness. Grabe yun sa cross. So, ato po makitaan ka na din na sa Mark 4:10 verse 65. Naingon din na pastor nga si Ginoong Hesus giduplaan. Giduplaan. No? Duplaan siya. Gi-blindfolded siya. Gikulata siya. Struck. Oh. O giyagaan pa gid siya. Baby ay. O biyay siya. O ang mga gwardiya mi kulata padayon Bunal. kulata kaniya. Ni Bunal, oh. Apan kung imong tanaw ng Biblia pastor, wala isay reaction Wala during siya that time. reaction. Wala isay reaction. Violent reaction. That Wala is meekness nga makitaan sa Amen. kinabuhi ni Jesucristo. I think usa sa kinaiya nga gusto sa Dios nga ato ma-develop kini pagkamalumo yun. Malumo. nga ang iyang tuyo sa atong kaugalingon gusto gud niya nga matuman pinaagi sa atong pagsunod sa kinaiya nga iyang gipakita kay kung wala siya nagmalumo sa nga siya to pastor dili ta
dili siya kabali palansang Sa pastor cross. sa cross. Tama. Basta ang pagkamalumo niya mao ang pagsunod sa kaubuton sa Ginoo aron ang katumanan sa dako nga kadaugan maangkon sa katawhan nga iyang gipakamatyan. So next question, kato ganin ang unang question. Dito makatag ka na to og dugang idea nga ang meekness kana mahimo dahil na sa usa ka tawo kung adunay naghatag og kasakit sa atong kagalingon. Diya makitaan ang tinud-anay nga pagkamalumo sa usa ka tawo. Sunod nga pangutana, asa man nato makitaan sa Biblia or kini example sa Biblia nga si Ginoong Hesus makitaan ang lowly in heart niya or kanang kinaiya nga usa ka humble person ang atong Ginoo. Sa John 8:28 to 29, sir, ito. Yes. Wapo kayo ang statement ni Ginoong Hesus, oh? I do nothing of myself, but as of my Father hath taught me. So kung baga wala siya nagpahambog. Wala siya kapambog ba? Apan siya nag-ingon, pastor nga, Oh. tungod sa akong amahan, nga gitudloan ko mao kining buhaton, o sa pakig-uban sa amahan, mao kana nga siya nakahimo sa pagdaog. Daog. Nakahimo sa mga butang nga mga imposible na aning kalibutan sa iyang panahon. Tungod kana sa iyang amahan, dili sa iyang kagulingon. Listen ko gano'n. Mao Ang- nay yo- ihemplo pastor nga usay lisod ba nga Lisod. ang anak sa Dios gitahasan nga magpakataw Oo. para luwason. Mm-mm. Yet sa gahom nga iyang naangkon dito sa langit sa mga buluhaton nga iyang natapos sa sa kalibutan pastor iyang ingon nga dili ako'y nagbuot ani kundi nagstuman lang ko sa kaubuton sa amahan. What a prize. Gwapo kayo, sir. a lesson for us Gwapo to kayo, no? So, di na ato makitan pastor nga sa kinabuhi ni Jesucristo diha naghatag sa ato og idea, dugang kaalam nga ang difference between meekness and humbleness. Nako idugang, sir, to. Yes, Gamay, Pastor. sir, to. Okay. Kining human tendency, sir, to ba nga lahi kay sa expectation sa Ginoo sa pagkapapailubon nga iyang ihatag sa tawo kay ang tawo, sir, dong isa pa lang imo duha na nako di ba? Mao na ang human tendency. Kung may mga maayo nga mga buha na result sa atong buhat, usay gusto na to i-credit sa ato Grabe ang tawo gyud. Pero ang Ginoo maayo gyud kaayo nga example alang kanato sa pagkamapailubon, sa pagkamalumo nga bisan asa nga lugar iyang gipakita sa tawo nga siya ang ngayon sundon. Yeah. Ado na po yung mga biblical passages, Pastor, Barditong, nga nang-encourage ka nato sa atong kapanahonan, nga nakinahanglan po nga kita, i-reflect nato ang meekness nga sama, nga makitaan diya sa kay Jesucristo. Una, makitaan kini sa Matthew 5, verse 5. Ingon din na, blessed are the meek, for they shall not inherit the earth. Mamo na atong memory text kanina. Matthew 5:43 nga to sa 48. Ingon din na, nga love your enemies. Bless them that curse you. Do good to them that hate you. And pray to them which despitefully use you and persecute you. Diri makita yun ang meekness na diri sa to. Yeah. Kanang nga teksto na Mateo 5:43 ug 48, diha masukod ang pagkamalumo sa tinuod nga Kristohanon. Lisod ba na, Pastor? Lisura. Kapin pa kung usay atong personal na kinabuhi matandog. Ang reaksyon usay lahi ba? Lahi. Ang lisod sa paghigugma sa kaaway, ang pagpanalangin sa Suko sa ato. soko sa toa, paghimo og maayo sa mga taong nagdumong tato ug iampo ang mga taong nga naglibak nato nga naglutos nato mo pinakalisod nga butang nga pagabuhaton sa Kristohanon apan ang naka-challenge ani pastor kay kining mga tawhana pastor naarasod sa imong balay. It might be your father-in-law, imong anak, imong asawa nga sa gugma sa Ginoo nga bisan pa man sa dili masabtan nga kinaiya sa mga bata karong panahon na imong yung iampo nga Ginoo hinaot nga ilang mailhan ang imong gugma nga ipakita nga ang kinaiya nga imong gipakita dito sa cross among maangkon sama sa higugma sa mga tao nga dili angay tagaan sa imong gugma. So ato na balikan, Pastor, katong atong gisgutan kanina, nga kana dili mahimo sa atong tawanon. Dili. Except pinagi sa Ginoo nga mao mag-transform sa atong kagalingon, mao kana nga mahimo nato being malumo nga Ang kanaya. tambag sa Ginoo, sir, to, katong gyapon ingon nimo kaniya, take my yoke upon me and learn of me. Mao nang tambag sa Ginoo sa ato. Sumala lang gina. Okay. Kana human tendency, sir, to
2 years na ang milabay ang mga differences kani adto hinumduman pa basta nature sa tawo eh. Pero take my yoke upon me mo na gusto. Positibo lang siguro ta pastor nga luyo sa iyang karon ha nga dili maayo nga gipakita sa batasan nga di masabtan nga time will come nga iya yung marealisar nga ang Dios nagugma kaniya og kinahanglan mausab gyud siya. Yeah. Ya, kita sito personally, ato gyud na unaon ingon nga mga Kristohanon, mga sumusunod ni Kristo, nga kinahanglan igugmaon na to ang atong kaaway. Yeah. Di ta magdumot. Sa ba yun? Atong iampo gihapon ang nasuko sa ato. Unya sa pagyan diya sito kanang nag-persecute sa ato. Ato gihapon sila higugmaon siya. Iampo gihapon na to. So kana ipakita ang instruction sa Biblia nga ipakita nato ang pagkamalumo sama ni Kristo. Ato na puta sa laing question pastor. Oo. Adunay mga passages sa Biblia nga mag-encourage kadto kanato nga ato usab i-replika sa atong kinabuhi ang pagka-humbleness sa atong Ginoo nga mao si Kristo. 1 Peter 5 verse 5 to 6. Ingon din ni, ye younger submit yourselves unto the elder. Ye all of you be subject to one another and be clothed with humility. For God resisteth the proud and giveth grace to the humble. Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Wow, wapo So, no? Ang application na ito, kinahanglan nga kita nga mga kabataan, apil sa mga kabataan sidong, Yes. Oh. imong itugyan ang imong kaugalingon ngadto sa imong mga ginikanan. Kita nga mga membro sa iglesia, itugyan nato ang atong kaugalingon sa atong mga elders, sa atong mga officers sa church. Magpailalom sa leadership. Pailalom kita. Sign of humbleness. Oo. Mao na ang sign sa humbleness. Nga gusto sa Ginoo. Di ingon nga taas atong education. Oo. Elder man lang na siya. Elder naman na. Mataon pa man ko, pero ako nakaman ko sa doktor. Doktor, oo. Anong muto man ko ani? Na. Mao lang humble. Ang Usa gusto sa sa Ginoo. mga punto diya pastor nga ato yung masabtan nga sulod sa pagdumala sa iglesia unsa man ang atong naabtan in terms of educational attainment, unsa man nga kabtangan ang atong naangkon in terms of wealth, dili nato na siya gamiton nga ma-influence nga kita na tuhuan, kita na pamatian kay. Di ba? So dili ato nakita nga in all aspect of kanang activity in the Humbleness. church, kinahanglan nga ang mga kigsunan subordinate, musunod, mamati, mutuman sa atong leadership sa church. And that Amen. is the safety ways of kanang being a member in the church. Magpailalom gyud ta sa nagadumala sa atong iglesia. Labos na nagpakita sa atong humbleness. Yes. Pakita sa atong pagpakumbaba. Kaya nagbutang diha sa ila siya to, wala may lain ang Ginoo man. Yeah. Di ba? Ang Ginoo gibutang diha. So that is one way sa atong papakita sa being humbleness. So ato ta mga pastor kami ingon ta usay nga ang nagataw example sa ato si Jesucristo man mao tong nga nahimo siyang manantuson, mahimo siyang and humble. humble, mahimo siyang meek. Ingon ta Ginoo man to si Jesus Christ man to. Apan maadto ta karon sa ubang mga tao. Tawo ta. Ato ta kay Moses. Moses meekness and humility. So sa asa na to makita sa story ni Moses nga nagpakita sa iyang pagka meekness and humility. Sa diha nga si Moses na atong nanaog bitaw si Moses gikan sa Mount Sinai ito. Yeah. Sidong Itong nagdala siya sa napulo ka sugo. Sa bato, Papan ka ba to? Pag uli bitaw niya, pagbaba niya dito, iyang nakita ang mga katawan sa Israel. nagsayaw. Nga grabe na ilang sayaw, ampo sa Singgit. mga golden calf, no? Yeah. God announced that He would destroy the people. Destroy the people. Tapos iyang ingon nga si Pulihan Moses lang ang mag-uswag. Umuswag. Oo. Mo tong pakigsaa sa Ginoo. Oh. Si Moses lang akong tagaan nga mag-uswag. Oh. Apan kamong tanan mga matay. Mga matay. Lipay yung Moses ato ba? no? Oh, grabe to nga pagpasali pwede mo to si Moses nga. Okay, Sige, matay mo diya. total, buhi man ko. Ako, mahimo kong great nation pinagisa ako. Oo. Apan wala gito gikuha ni Moses nga Wala, ano. gyud ba, Mingon si grabe. Moses din na mingon siya nga naghangyo inoon siya sa Ginoo nga please kaluy sila. Ginoo, kaluy sila ang mga katawan nimo. Ginoo, so unsa na usab ang decision sa atong Ginoo during the time. Dugang Humbleness. pastor. Oo. Sa kay Miriam, makita nato sa Numbers 12. Oo. Numbers chapter 12 din na nga ang yang usa ka igsuon
nag-criticize sa iya. Nag-criticize apan during the time magod si Miriam na leprosy. Leprosy. In spite sa pag-criticize ni Miriam ngadto sa kay Moses, apan usa gihimo ni Moses, naghilak siya ngadto sa Ginoo nagampo nga ayuhon ang iyang igsuon. Sige, so kato gitubag sa Ginoo. Sito may nakuha ko nga lesson diya kay Miriam bitaw. Nga si Miriam kay magulang mo ni Moses, no, di ba? Magulang. Magulang niya. Siguro na siya nga, anong tuo mo ko na kay Moses nga manghod man ako na? Pero ako ba, siya balo nga, ang Ginoo mo ay nagbutang kay Moses diya. Di, nakabaton siya, gikriticize niya, nakabaton siya og leprosy. Unya ang leprosy sa una sito kay patyon magyuga na. Patyon. Hinahinan yun ka. Isolate. Pero unsay giingon ni Moses? Ngay siya og tabang sa Ginoo nga ayuhon ang iyang igsuon nga babae. Grabe ka humble ang kinabuhi ni Moses. So, dugang pagid, Pastor. Sa number 16, katong panahon nga nasuko ang Ginoo ngadto sa kay Kora, no? Bayram. Oo, Datan. nasuko siya, nangamatay man to sa Kora ug iyang mga kauban. Apan pag following morning na to, ang mga katawan sa Israel nagbagulbol na pod. Kay Moses. Nganong nangamatay man to sila, bagulbol. Katong panahon na nasuko na pod Ginoo. Suko na pod Ginoo nga unsa man ni mga tawanan niya nga sige magreklamo dinha. So dinha instead nga unta to pangapatyon na po to sa Ginoo mga Israelites, apan ang gihimo ni Moses Pastor, siya nag-face down. Usang kining face down, gluhod man siguro ni Pastor. Hapa. Nagapa. O iyang gihangyo si Aaron nga maghimo og offering or atonement during the time aron sa Pasiguli. pangayo pasiguli ngadto sa mga katawan ngadto sa atong Ginoo. So mao kana nga makita nato ang kinaiya ni Moses being Pagka mapailobon. mapailobon o Pailobon. magpakumbaba or kining meek or humble dina sa atong Ginoo. Pastor. So dinhi usa kini ka example nga sa kinabuhi ni Moses nagatag usab og example kato. Bali dong basta na kay kadugang nina. Akong pangutana riya diin nakuha ni Moses kana kinaya pastor no sa atong leksyon ato man nakita nga gasa kana sa Dios kay Amen. meekness is not inherited by a person kana siya pagkamalumo gasa sa Dios nga gihatag sa matag usa ug kana ato gyud ang pangayoon sa Ginoo ug ikinabuhi ug unsa ang gusto sa Dios nga atong pagabuhaton. Oo. It's Ihatag nice. na niya. Ihatag na niya. Siguro that is result sa iyang faith sa Ginoo nga nakahimo siya niya na og usa din na ang education pa gyud gikan sa iyang inahan. Usa Mao po na. nga nakatabang sa iya kay siya nasayod unsa kagamanan sa atong Ginoo. Oo. Okay. Sir to, Yes, Pastor. ako nakita nga lesson, sir to ba? Usahay magud ang tao mo ingon nga, kaya man na ni Jesus kay Ginoo man siya. Yeah. Pero ako tao ra bang ko. Pero ang example ni Moses diya ingon nga tao, grabe gyud nga iya yung nadaog ang iyang kaugalingon ba. So ang ako apod ibalik na ko dito sa invitation sa Ginoo, take my yoke upon me and learn of me. Makaya ra gyud nato di ay Sir Dongkon. Atong Kung isubmitar ang atong kaugalingon ngadto sa Ginoo Sir to. So, mo ato ta sa laing example Pastor, napamatay time ato ta sa laing personahe. Oo. Sa kinabuhi ni Joseph. Kita nasayod Pastor nga si Joseph kita nasayod sa story nga kini siya gibaligya. O dito sa Egypt. Dito nakaangkon siya betrayal o imprisonment during the time. Apan nagpakita lagi siya sa iyang pagka malumo o being humble during that time. Apan ang kinaiyang iyang pagkipakita, Pastor Balidong, kana nagresulta sa kaluwasan sa mga katawan sa Israel. Wow. Sa in the future katong panahon nga Gutom. kagutom nga nahitabo. So dinhi makita nato kung giunsa sa pagkinabuhi ni Joseph being kanang adunay malumo og humble sa iyang kagulingon. O sa sa mga description nga ako maganahan sa istorya ni Joseph, and the Lord was with Joseph. Bisan sa pagbaligya sa iya, bisan sa balay ni Potiphar, bisan dito sa prisuhan, ug bisan dito sa palasyo pastor, and the Lord was with Moses. So, I think kung ang Dios imo gyud kaunay nga iuban-uban in the crucible with Christ, na maangkon gyud mo ang kinaiya ni Kristo. Sir to. Usa sa mga butang ba nga, kanang bitaw mo basa ko sa kinabuhi ni Joseph bitaw, makahila ko ana kanang
Kanami ito, nagkita na sila ni Sir Do sa iyang mga igsoon o sa iyang papa. Ako nakita ba, inako, kung ako ba, manimalus yung to, oy, kay, Grabe. grabe ilang himo sa kuagod. Pero, makita ni mo diya, ang iyang gugma na galabi. Di ba, masahin mo na Bible? Ang gugma niya sa iyang mga igsuon, nagalabi yung kanunay, iyang gipaubos gihapon ang iyang kaugalingon diha sa mga kalisod nga iyang na-experiensyan. Okay, Pastor, katapusan nga example na to, ato ta kay Ezekiel. Atong nibawaan ang story ni Ezekiel nga during kini makita nato sa Ezekiel 24 verse 15 nga to sa 27. During this time, namatay ang asawa ni Ezekiel. Sige. Apan ang itabo, gi-instructionan sa Ginoo nga ayaw nagilak-kilak na, ayaw na pagmourn. Adto ka sa mga katawan sa Israelites, sa Right. mga katawan ng Israelites kay nga naman sultihin sila. Pag imong ipahibalo kung unsang mahitabo. Adto sila din no, ayaw na hilak-hilak din na. So din ato naibawan din nga his broken pieces ang pagka kining broken sa kasing-kasing ni Ezekiel became an announcement and example for the people of Israel during the time. Oh. So mao kana Pastor nga May paglaom gyap, may paglaom gyud. may paglaom gyapon. So I think din makita nato nga ang kinabuhi ni Joseph o Ezekiel teaches us that God can use our broken pieces to help other people if we meekly and humbly accept our sufferings. Maling na kung ang atong dawaton ang atong mga pag-antos, mahimo nga makita ka Panalangin. ng meekness o humbleness sa atong kagalingon o panalangin usab ngadto sa mga katawan. So ato ta Pastor sa advice ni Pedro alang kanato. Unsang advice ni Pedro? Mga makita nato sa 1 Peter chapter 2 verse 20 to 21, ingon sa dinhi, but if you suffer for doing good and you endure it, this is commendable before God. Amen. To this you were called because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in His steps. Wow. So, dinhi nagdugang pa yung pastor nga gi-emphasize ni Pedro nga panahon sa ni Ginoong katong si Jesus Christ dito sa kay Caiaphas. Tubangan ni Caiaphas. Caiaphas og ni Pilate, question siya. Apan wala na kay nahimo Ginoo, wala siya mga justification Wala nga gyud. gipakita. Apan nagpakumbaba lang gyud siya. Oo. Katong iyang pagkahilom, his silence was a testimony of his meekness. Meekness. So kini yung naghilom na day pastor, Wala bisag sa na mga sign pagbibigay sa uban, that is sign of Napasol meekness. Napasol sila. Oo. Yeah. Okay. Mao na. Okay, dugang advice ni Kwan, ni Paul na po Ni sa Paul. Romans 12 verse 17 to 21. Do not seek revenge, Wow. for vengeance is God's. Oo. No? On the contrary, do good to those who do evil. So ato naman naniskutan kayo na pastor nga Wala pakita ni- lang kamayo. Oo. So baka Kita na lang mga advices ni gikan kay Paul. Oo. Makita usab nato ni pastor ang manifestation of meek and humble person nga makitaan sa tao nga adunay pagka malumo o pagka humble. Meek people are taught to be shy or defenseless or coward. Mo na Coward. una talawan man na siya. Hilom lang. Maragilom lang, maragulay reaction. No. Rumauday na ang kinaiya sa humble o meek nga person. Sunod, the meekness of Christian is based or grounded on the rock. Wow. Diya sa atong Ginoo. They stay firm in storms of this life. They don't wish harm on their enemies but intercede in their behalf. Behalf. So, grabe no, grabe nga mga mo dahil makitaan sa mga Manifestation. Challenge kayo. oh, dugang. They love their families and friends. If they betray them or hurt them, they put the bad circumstances on God's hands. So ito gyud ang tanan diya sa Ginoo. Tugyan lang tanan gyud. Mao magin nato kinabuhi naning kalibutan. Dugang. They know that God is always in control. He's conducting His work for the glory of Peace. His name. Wow. So grabe pastor no? Kaya gwapo. Apan din sa sunod pastor kini din ingon din katong mga proud people. Proud people. The most arrogant are those who suffer from low self-esteem. Kanang kumbaga kanang walay dili kay makita ang pagkamalumo sa ilang kagalingon. salig silang kagalingon. Salig sa ilang kagalingon. Their arrogance and pride are the total lack of meekness or humility exists as a cover for something lacking inside. Unsang lacking sa ilang kagalingon?
Kining ingon nato nga sense of security, wala tay pangunahon na nga secured ta tungod kining mag-usay kulang tag pagsalig sa Ginoo ba? They trust on Oo, themselves wala lang. na. Huwag sila pasalig sa Ginoo. Pakuan doon na tayo sense Kaya sa of ilang security. kaugalingon na eh. Sa ilang kaugalingon na. Pag kung nagasalig ta sa Ginoo, nga Ginoo naa sa kanunay nag-uban ka nato. Na. That is a sense of security. Security. And then kining quality of being good enough, mao na din na, mao nang dapat makita sa atong kaugalingon. Acceptance sa panghitabo. Oo. Acceptance sa panghitabo og kining mga sitwasyon nga makadawat ta, especially in times of distress and suffering. Ato lamang kini mahimo pinagi-usab sa panabang sa atong Ginoo. Amen. So adunay kadugang niya pastor before sa atong conclusion? Or will ko na sa atong conclusion? Buwan na ta sa itong conclusion, sir, to? Will Okay ko sa na. atong conclusion. Any words or conclusions sa atong topic this morning sa atong lesson? John 16:33 nagaingon, in this world ye shall have tribulation. Ingon ang Ginoo, but be of good cheer. Wow. I have overcome the world. Gagwapo. Gagwapo, no? Okay, pastor. Dira ako ni basahon ning conclusion, sir, to? Gwapo kayo, Yes. sir, to? It is not easy to live meekly. Yeah. Tama yun, dili yun sayon. Yeah. It is impossible unless we embrace one critical truth that in all unjust situation we must live, that our Father in heaven is in control and that He will act on our behalf when it is according to His will. Grabe, no? Yeah. Kung naay mga sitwasyon na di nato makontrol, naaman di ang Ginoo di. Ay, naaman di siya. Naa siya Natay kanunay. kampi. Oh, this means that we must be open to the possibility that like Jesus, we may not always be always be saved from injustice. But we must always remember that our Father in heaven is still with us and in charge. In control. Oo. So, gwapo kayo ng conclusion nga sa tanan nga sitwasyon ni Acer to, nga atong maatubang pareha kay Ginoong Hesus, pareha kay Moses, pareha kay Joseph. ang Ginoo na naga-control sa tanan natong mga affairs sa kinabuhi. Ug magmadaugon ta kung atong katong sa Mateo gani, itik ang yoke sa Ginoo. 11:29. Oo, itik ang yoke nato sa Ginoo. So, maybe mauni ato ako ang mabilin, sir, to. So, meekness and humility in the crucible is the most powerful manifestation of a soul firmly grounded on the rock. Diya sa atong Ginoo. Amen. So, sa tapos pastor, gusto na ko kining pagkabasahon ang gisulti ni Sister White. Kung atong maangkon ang pagka-mainubsanon sa atong agalon, kita makabuntog sa mga pagbiay-biay, sa mga pagsalikway, sa mga kasamok, diyan kita matag-adlaw nga maladlad o sila muhunong sa paghatag o kangit-ngit sa espiritu. Ang labing taas nga ebidensya sa pagkahalangdon sa usa ka Kristohanon mao ang pagpugong sa kaugalingon. Amen. Siya nga ubos sa pag-abuso o kabangis, napakyas sa pagpadayon sa usa ka kakalba o masaligon nga espiritu, naghikaw sa Dios sa iyang katungod sa pagpadayag diha kaniya sa iyang kaugalingong kahingpitan sa kinaiya. Ang pagpaubos sa kasing-kasing mao ang kusog nga naghatag kadaugan sa mga sumusunod ni Kristo. So mao kana Pastor Brother Dudong ang gisulti ni Sister White alang kanatong tanan. So I hope nga karong adlaw nga Sabado nga sa din kita nakahimo sa pagtuon sa atong lesson for this week. I hope daghan kita nakatunan labi na sa atong kagalingon being meek og humble diya sa tubangan sa Murag kulang atong leksyon girls dito, no? Yeah, kulang yung atong time. Sayang Kulang nga, yung tingko tuod. puha ba? Nasobra na Tingko ayun sa kayo. Nasobra na tag 8 minutes. Ala. So anyway, kini Pastor, panalaksa mo lang Oo. nag-uban ta din Lagi. So, sa makausap pa, daghang salamat mga kaigsunan sa inyong pakikuban sa kanunay matag Sabado din sa atong lesson review. So before sa atong sa pagtapos sa atong lesson karon, akong gihangyo matag usa sa pagduko sa atong ulo alang sa usa ka pagkampo. Magkampo ta. Labing gamana na mo nga Ginoo kami nagaduol pag-usab diha kanimo, kami nagapasalamat sa imong pakikuban kanamo nga sa din kami nakahimo sa pag tuon sa leksyon for this week. O ginaot pa nga imo kami tabangan Ginoo nga ang kinaiyang nga malumo, Yes. kinaiyang
magpakumbaba, makit-an sa among kaugalingon. Yes. Sa panahon sa mga kalisdanan, sa mga pusulay sa among kinabuhi, unta, ikaw makig-uban ka namo, nga tiwala sa kalisdanan, sa mga pagsulay, ang kinaiya nga maayo, makit-an sa among kaugalingon. Yes. Daghang salamat sa imong pakig-uban ka namo karong panahon na. Daghang salamat sa tanan nga imong gitugyan ka namo ug imo kami gigamit alang sa imong iglesia. Daghang salamat sa imong pagtubag sa among mga pagampo kini among gitugyan sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen. Amen. Daghang salamat mga kaigsuonan sa inyong paghatag og panahon sa atong leksyon. Usab, amo kamong ginaimbita sunod Sabado. Ubanan ninyo kami sa pagtuon sa atong leksyon dinhi sa atong programa Panahon sa Pagtuon.